May tanong ako sa'yo. Kamusta ang puso mo? Madali ka pa ba masaktan? Madali ka pa ba mawalan ng lakas dahil sa opinyon, salita o ginagawa ng ibang tao? Dahil ka maru? Sa araw na hindi ka na naapektuhan ng mga bagay na dati mong kinagugulo, doon ka nagiging tunay na malaya. Bago tayo magsimula, kung gusto mong lumakas ang isip, ang disiplina at ang katahimikan mo, pakilike mo muna ang video na ito, i-share mo sa isang taong kailangan ng gabay. At mag-subscribe ka na para araw-araw tayong lumalim bilang mga mandiragmang kalmado. Ako si Stoic Maru, samahan mo ko sa isang mahabang paglalakbay kung saan unti-unti nating bubuksan ang pinakamahalagang katotohanan ng Stoicism. Ito ang part 1. Kapag hindi ka na naaapektuhan, doon ka nagiging malaya. Kamaru, ang mundo ay puno ng ingay, puno ng tao, puno ng opinyon, puno ng panghuhusga, pero tandaan mo, ang kaguluhan sa labas ay hindi kailanman makakapinsala sa'yo, hanggat hindi mo sila pinapapasok sa loob ng isip mo. Sabi ni Epictetus, "You cannot control what happens, but you can control how you respond." Hayaan mo ikwento ko sa'yo ang kwento ni Lorenzo. Isang taong malambot ang puso, pero madaling mawasak ang loob. Bawat salita ng tao sa paligid niya, pinapapasok niya sa puso. Bawat komentong naririnig niya, akala niya totoo. Bawat galaw ng ibang tao, iniisip niyang siyang dahilan. At gaya ng marami, lagi niyang tanong, bakit ako ganito? Bakit ako madaling maapektuhan? Kabaru, ang pagiging madaling maapektuhan ay hindi kahinaan. Ito ay sintomas. Sintomas ng pagod, sintomas ng kahirapan, sintomas ng puso na sobrang nang nagbigay. Sabi ni Seneca, "We suffer more in imagination than in reality." Madalas, hindi tao ang nananakit sa atin, kundi ang paraan ng pag-iisip natin sa sinabi nila. Isang araw, may nagsabi kay Lorenzo ng masasakit na salita. Walang dahilan, walang paliwanag, walang konteksto, at kagaya ng dati, agad siyang gumuho. Pero may kakaibang nangyari nung gabi yun. Umuwi siya, humiga at hindi umiyak. Tahimik lang siya. At napansin niya, hindi na ganun kasakit. Doon nagsimula ang pagbabago. Kamaru, ang tunay na kalayaan ay hindi nanggagaling sa pera, sa relasyon o sa status. Nanggagaling ito sa araw na ang mga bagay na kontrolado ng ibang tao ay hindi mo na pinapapasok sa isip mo. Yan ang tinatawag ng mga Stoic na the inner citadel, ang kuta ng kaluluwa mo. Kapag matatagal loob mo, hindi ka madaling mapasok. Kamaru, isipin mo to. Ilang beses ka nang nasaktan, hindi dahil sa totoong nangyari, kundi dahil sa interpretasyon mo sa nangyari. Ilang gabi kang hindi nakatulog, dahil inuulit-ulit mo sa isip mo ang sinabi ng isang taong hindi naman importante. Ilang araw mo sinira ang sarili mo dahil sa opinyon ng isang taong hindi mo naman kailangan sa pagunlad mo. Unti-unti, nagsimula magbago si Lorenzo. Hindi dahil nag-iba ang mundo, kundi dahil nag-iba siya. Kapag may nagsabi ng masama, ngiti lang. Kapag may nagkomento, hindi na pinapasan. Kapag may nangyaring mali, humihinga siya ng malalim at sinasabing, hindi ko na kontrolado yan. At sa unang beses sa buhay niya, naging magaan ang loob niya. Kapag hindi ka na naapektuhan, hindi ibig sabihin wala ka ng pakialam. Ibig sabihin lang, mas mahal mo na ang sarili mo kaysa sa opinyon ng mundo. Sabi ni Marcus Aurelius, "If it does not harm your character, ignore it." Kamaru, ang unang hakbang sa kalayaan ay hindi pagtakas, kundi pagtanggap na hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Ang tao ay magsasalita, ang mundo ay gagalaw, ang buhay ay magbabago. Pero ikaw, may kapangyarihan kang piliin kung anong papapasukin mo sa loob mo. Part 2, ang pagbubukas ng kamalayan. Kamaru, kapag ang isip ay magulo, kahit anong liwanag ang nasa harap mo, hindi mo makikita. Pero kapag ang loob mo ay tahimik, kahit nasa dilim ka, mararamdaman mong malinaw ang daan. Sa mundo ng Stoicism, Kamaru, napakahalaga ng tinatawag na gap. The gap between stimulus and response. Ang pagitan ng nangyari at ng reaksyon mo. Doon nagtatago ang kapangyarihan mo. Sabi ni Viktor Frankl, between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. At kapag natutunan mong palawakin ang espasyon yan,
hindi ka na basta-basta naaapektuhan. Tutuloy ko ang kwento ni Lorenzo. Isang gabi, naglakad si Lorenzo mag-isa sa kalsada. Tahimik ang paligid, walang ilaw kundi ang buwan. Bigat ng mundo, bigat na kagaya ng dati. Pero ngayong gabi, tahimik ang loob niya. Napahinto siya, huminga ng malalim, at napagtanto niya, hindi ka naman kailangan mag-react agad sa lahat ng bagay. Sa unang beses, hinayaan niya lang. Kamaru, tandaan mo ito, kung saan ka mas lumalaban, doon ka mas nasasaktan. Resistance creates suffering. Acceptance creates peace. Hindi ibig sabihin ng pagtanggap ay pagsuko. Ibig sabihin lang, hindi mo binibigyan ng kapangyarihan yung isang bagay na hindi mo naman kontrolado. Isipin mo, Kamaru, ilang beses mo pinagpilitan ng isang bagay na hindi talaga para sa'yo. Ilang sitwasyon ang sinubukan mo hilutin, kontrolin, bigain, kahit alam mong wala ka namang magagawa. Sabi ni Epictetus, happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle. Some things are within your control, and some things are not. May mga tao sa buhay ni Lorenzo na palaging nagbibigay sa kanya ng stress, ang tipong kahit wala pa silang sinasabi, feeling niya mali na agad siya. Pero nang lumalim ang pagka-stoic niya, napansin niya na hindi pala tao ang nagpapahirap sa kanya, kundi ang attachment niya sa ideya na dapat gustuhin nila ako. Kamaru, ang expectation ay kadena. Ang detachment ay kalayaan. Isa sa pinakamakapangyarihang aral na matututunan mo sa buhay ay ito. Hindi mo utang sa kahit sinong reaksyon mo. Hindi mo tungkulin na ipaliwanag lagi ang sarili mo. Hindi mo responsibilidad na i-please ang lahat. Hindi mo obligasyon na sagutin ang bawat pang-aasar, pangusga o pananakit. Sa pagtahimik mo, Kamaru, doon ka nagiging pinakamalakas. Sinubok si Lorenzo. May nag-akusa sa kanya ng bagay na hindi niya ginawa. Dati magwawala na siya. Sasagot, makikipagtalo, pero ngayon, tumingin lang siya. Huminga at sinabing, kung totoo ang sinabi mo, salamat. Kung hindi ko na problema yan. At naglakad siya palayo. Sa unang beses, hindi niya dinala ang problema ng ibang tao. Kamaru, ang isang mandirigma ay hindi napapagod dahil sa bigat ng mundo. Napapagod siya dahil sa bigat na pinili niyang bitbitin. Kapag hindi ka na naaapektuhan, hindi dahil wala ka ng damdamin. Ibig sabihin lang, pinipili mo na kung anong karapat-dapat sa lakas mo. Pag-isipan mo to, hindi mo kontrol ang sasabihin nila. Hindi mo kontrol ang iisipin nila. Hindi mo kontrol ang galaw nila. Pero kontrolado mo kung magpapaapekto ka. Sabi ni Marcus Aurelius, choose not to be harmed and you won't feel harmed. Kapag hindi mo na sila ina-absorb, para kang dagat na hindi na napipenetrate kahit gaano karaming batong itapon. Kamaru, habang lumalalim ka, mararamdaman mo na hindi mo na kailangan ng validation ng mundo. Hindi mo kailangan ng pagpuri nila. Hindi mo kailangan ng pag-aproba nila dahil sapat na yung may sarili kang kapayapaan. Part 3. Ng pinakamalakas kaalitan ng tao ang sarili niya. Kamaru, pag sinabi kong ang pinakamalaking kaaway mo ay sarili mo, hindi ito insulto. Ito ay paalala. Paalala na ang tunay na laban, hindi nasa labas, nasa loob. Sabi ng mga Stoic, you cannot control external chaos, but you can master the inner one. At ang pinakamalaking gulo, madalas nandyan mismo sa loob ng isip mo. Ang duda, ang takot, ang overthinking, mga kwentong hindi pa nangyayari, pero pinaparusahan mo ng sarili mo. Isang gabi, umupo si Lorenzo sa tabi ng kama niya. Tahimik ang buong silid, pero ang isip niya parang giyera. Naisip niya ang lahat ng pagkakamali niya, lahat ng kahinaan, lahat ng sinabi ng ibang tao. Huminto siya, tumingala at bumulong. Bakit ko tinatratong sarili ko na parang kaaway ko? At doon nagsimula ang unti-unting paggising niya. Sabi ni Seneca, Kamaru, we suffer more in imagination than in reality. Isipin mo to. Ilang beses kang natulog ng hindi dahil pagod ka, kundi dahil pagod ang puso mo. Ilang simpleng bagay ang pinalaki ng utak mo.
Ilang pangyayaring wala pa ang pinoproblema mo na. You live in the past, you peer in the future, pero nakalimutan mo wala namang problema sa ngayon. Kamaru, ang isip ng tao ay mahusay magsinungaling. Sinasabi niyang, hindi ka sapat, hindi ka magaling, wala kang kwenta. Iiwan ka nila. Pero tanong mo sa sarili mo, sino ba nagsabi niyan? Ikaw o yung trauma mo? Kapag hindi ka na naapektuhan ng sarili mong boses na naninira sa'yo, doon ka magiging tunay na malaya. Maraming taon mong iniisip kung ano ang tingin ng iba. Pero naisip mo ba kung ano ang tingin mo sa sarili mo? Sabi ni Marcus Aurelius, it is not what they think of you that matters. It is what you think of yourself. Kapag natutunan mong irespeto ang sarili mo, hindi mo na kailangan ng respeto ng iba. Isang umaga, tumayo si Lorenzo sa harap ng salamin. Hindi siya nagayos. Hindi siya nagsuklay. Hindi siya nagsmile. Tinignan niya sarili niya. Tahimik. Walang filter. Walang disguise. At sinabi niya, kung hindi kita kayang tanggapin sa pinakamasama mong anyo, paano ka lalaya? At sa unang beses, hindi niya tinakasan ang sarili niya. Hinarap niya ang galit, hindi kasalanan. Mensahe iyon. Ang lungkot, hindi kahinaan. Mensahe iyon. Ang takot, hindi kaaway. Mensahe iyon. Pero kapag hinayaan mo ang emosyon na magdikta ng buhay mo, para ka naglalayag na pinapadaloy ng bagyo. Sabi ng Stoics, feel your emotions but never become them. Dumating ang araw na hindi na hinabol ni Lorenzo ang pagtingin ng iba. At nang hindi na siya umaasa sa kanila, hindi na siya kontrolado ng kahit sino. The moment you stop chasing approval, you win your freedom. Kamaru, may mga bagay kang hindi mababago. May mga taong hindi mo mapipilit. May mga pangyayaring hindi mo mababalikan. May mga sugat na hindi agad gagaling. Pero ito ang totoo. The world does not need to change for you to find peace. Ikaw ang magbabago. At doon lumalawak ang kalayaan mo. Isang araw nagising si Lorenzo na hindi mabigat ang dibdib niya. Hindi dahil naayos ang buhay niya. Hindi dahil nagbago ang mga tao. Kundi dahil nagbago siya. Hindi na siya reaktibo, hindi na siya humahabol, hindi na siya nagpapaliwanag sa hindi naman nakikinig. At sa unang beses, hindi siya apektado. At doon niya natikman ang tunay na kalayaan. Kamaru, palayain mong sarili mo sa kwento na hindi mo naman kailangan. Hindi ka dapat i-define ng nakaraan. Hindi ka dapat kontrolado ng ibang tao. Hindi ka dapat alipin ang sarili mong takot. Kapag hindi ka na naapektuhan, hindi ibig sabihin na wala kang pakiramdam. Ibig sabihin lang, hindi ka na pag-aari ng mundo. Part 4. Ang katotohanan sa paglaya, kung paano ka hindi na maapektuhan. Kamaru, may panahon sa buhay ng tao na akala niya kailangan niyang sumagot. Kailangan niyang magpaliwanag, kailangan niyang magpakitang mabait, kailangan niyang intindihin ang hindi siya iniintindi. Pero darating ang araw, kapag sapat na ang pagod mo, mas pipiliin mo lang ang kapayapaan kaysa panalo. Sabi ng Stoics, do not waste your energy trying to convince people who are committed to misunderstanding you. Kamaru, ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa pagpapatunay. Galing yun sa kapangyarihang sabihin, hayaan mo silang magkamali. Hindi dahil wala kang pakialam, hindi dahil hindi na yun worth it. Si Lorenzo, minsan inakusahan sa isang bagay na hindi niya ginawa. Dati mapupuno na ang puso niya ng galit, takot, pagkataranta, magpapaliwanag. Pero ngayong stoic na ang paghinga niya, tumingin lang siya. Huminga lang malalim at iniisip, kung alam ko ang totoo, bakit ko hahayang sirain ako ng kasinungalingan? Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang mali ang iba. Kamaru, may panahon para magsalita, pero may panahon din para manahimik. At ang katahimikan, hindi laging kahinaan. Silence is a form of self-respect. Silence is a boundary. Silence is wisdom. Sabi ni Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kaya kung puro gulo ang sinasagot mo, magugulo ka rin. Kamaru,
Dati ang sukatan ng strength ay parang pagiging matapang, pagiging palaban, pagiging malakas magsalita. Pero habang tumatanda ka, maintindihan mo ang tunay na flex ay kapayapaan. Kapag hindi ka na napipikon sa maliliit na bagay, kapag hindi ka na sumasagot sa lahat ng issue, kapag hindi ka na nagpapatakbo ng galit, yun ang tunay na level up. Kung saan ka nagre-react, doon ka kinokontrol. Kung anong pinapatulan mo, yun ang nagmamaniobra sa damdamin. Kaya sabi ng Stoics, the one who angers you, conquers you. Kung hindi ka na naapektuhan, hindi ka na pag-aari ng kahit sino. Si Lorenzo, dati, habol ng habol sa validation, habol sa closure, habol sa pangunawa, habol sa tao. Sa isang point, napagod siya. At nang tumigil siyang umabol, biglang lumiwanag ang harapan niya. Doon niya naintindihan, kailangan niya palang habulin ay sarili niya. Kamaru, may mga bagay na maganda, pero hindi para sa iyo. May mga taong mabait, pero hindi tama para sa iyo. May mga sitwasyong mahalagang nangyari, pero hindi kailangang manatili. Detachment is not rejection. Detachment is protection. Hindi ibig sabihin walang pakialam ka. Ibig sabihin lang, hindi mo hinahayaang ikaw ang maduro. Kamaru, kapag pinili mo ang sarili mo, hindi ibig sabihin iniwan mo ang iba. Ibig sabihin lang, hindi mo na iniiwan ang sarili mo para sa iba. Kapag natuto kang piliin ang kapayapaan mo, doon mo makikita gaano kakalakas ang tunay na hindi ka na naapektuhan, hindi yung walang emosyon, hindi yung may control sa emosyon, hindi yung hindi nasasaktan, kundi yung hindi nagpapasira. Kapag hindi ka na naapektuhan, hindi dahil tumigas ka, ibig sabihin, nagising ka. Part 5, ang tunay na sukatan ng kalayaan kapag wala ng kapit ang mundo sa puso mo. Kamaru, maraming tao ang nag-iisip na ang kalayaan ay nanggagaling sa pera, sa material na bagay, o sa paglayo sa mga taong nakasakit sa kanila. Pero ang tunay na kalayaan, hindi galing sa pag-iwas sa mundo. Galing yun kapag wala ng kapit ang mundo sa loob mo. Sabi ng mga Stoic, he is a free man who lives as he wishes, with nothing to fear and nothing to lose. Kamaru, tanungin mo sa sarili mo, sino ang kinakatakutan mo? Sino ang pinangahawakan mo ng sobra? Anong bagay ang hindi mo bitawan kahit masakit na? Ang kalayaan ay pagkawala ng takot, hindi pagkawala ng tao. Si Lorenzo ay may alagang ibon, maganda, makulay, at mahal niya talaga. Isang araw binuksan niya ang hawla para linisin. At sa di inaasang sandali, lumipad ang ibon palayo. Dati magpapanit na siya, iiyak, tatakbo. Pero ngayon, lumanghap siya ng hangin, tumingin sa langit, at bumulong. Kung mahal talaga ang isang bagay, hindi mo kailangan ikulong. Doon niya naintindihan, ang hindi mo paghawak ng mahigpit, yun ang mas tunay. Kamaru, ang dahilan kung bakit ka nasasaktan ay hindi dahil sa tao, kundi sa attachment mo sa idea kung ano sila dapat. Attachment sa expectation, attachment sa fantasy, attachment sa dapat ganito. Sabi ni Epictetus, when something happens, you only suffer because you insist that it shouldn't. Kaya kung gusto mong hindi maapektuhan, bitawan mo ang paghawak mo sa kung paano dapat mangyari ang buhay. Kamaru, darating ang araw na mapapagod kang tumatok sa pintong hindi naman para sa'yo. Kapag tumigil ka na sa paghabol, mapapagtanto mong hindi mo naman talaga kailangan yun. Kung hindi ka pinili, hindi ibig sabihin kulang ka. Ibig sabihin lang, hindi mo na pag-aari ang chapter na yun. Freedom begins the moment you stop begging for things that hurt you. Alam mo ba, Kamaru, ang damdamin mo ay sumusunod sa attention mo. Kapag iniisip mo ang hiwaga, lumalawak ka. Kapag iniisip mo ang galit, sumisikip ka. Kapag iniisip mo ang takot, bumibigat ka. Sabi ng Stoics, where the mind goes, the man follows. Kaya kung gusto mong lumaya, baguhin mo ang direksyon ng kung saan ka nakatingin. May isang taong nanakit kay Lorenzo. Pinaniwala, iniwan, tinadyakan habang nakalagmok.
Pero nang dumating ang araw ng pagkikita muli, hindi nagalit si Lorenzo. Hindi siya nanumbat. Hindi siya naganap ng closure. Tumingin lang siya. Namiti ng kaunti at naglakad palayo ng walang bigat. Sandaling iyon, hindi siyang natalo. Hindi siyang naiwan. Hindi siyang mahina. Siya ang malaya. Kapayapaan na hindi parang susi na nawawala at hahanapin mo. Ang kapayapaan ay tinatayo, pinipili, pinagpapraktisan. Araw-araw, binabawasan mo ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Araw-araw, binibitawan mo ang mga bigat na hindi mo kayang dalhin. Araw-araw, lumalayo ka sa kaguluhan ng iba para makalapit ka sa sarili mo. Kamaru, isipin mo ang dagat. Sa ibabaw nito, may alon. May bagyo, may unos. Pero sa ilalim, tahimik, hindi natitinag. Ganun ang kaluluwa ng taong malaya. Hindi ibig sabihin walang nangyayaring masama. Hindi ibig sabihin hindi siya nasasaktan. Ibig sabihin lang, hindi niya hinahayaan ang mundo na gambalain ng dagat sa loob niya. Kamaru, ang tunay na kalayaan ay hindi kapag wala ka nang iniisip. Ang tunay na kalayaan ay kapag iniisip mo man ang mundo, hindi na ito nakakulong sa puso mo. Kapag hindi ka na sumasama sa gulo, kapag hindi ka na nagpapadala sa galit, kapag hindi mo na pinapasan ng hindi mo naman kailangan pasanin. Kapag hindi ka na naapektuhan, hindi dahil malamig ka, kundi dahil sapat ka na sa loob mo. Kamaru, kung may natutunan ka, like mo ang video, share mo para makatulong sa iba, at mag-subscribe ka para mas lumawak pa ang tribe natin ng mga mandirigmang kalmado. Tandaan mo, kapag hindi ka na naapektuhan, doon ka nagiging malaya. At sa dulo ng bawat pakikipaglaban sa sarili, nandito pa rin ako para gabayan ka. Ako si Stoic Maru, ang mindset ng mandirigmang kalmado.